Dahil Sunday ngayon, gawa tayo ng breakfast natin for the whole week. So itong recipe na ito is good for 1 to 2 persons and good for 1 week na siya. So mag-start tayo ng mga ingredients natin. Ang ingredients natin ay cooking oil. So I use soya oil, 1/4 cup lang. And then honey, half a cup. And then half a cup ng cashews and half a cup ng almonds. And also half a cup ng dried cranberries. So, nabili ko yan sa Shopee. Lagay ko yung link sa baba ng comment section nito. So, yung mga nuts, ang request is maliliit na hiwa or chop. So, kung meron kayong food processor, mas magandang dun yung gawin kasi medyo matagal kung mabagal kayo mag-chop. Pero sa akin, therapeutic naman ang pag-chop. So, it will only take about 5 minutes na ganyan kalalaki ang chop. And also, may tumulong sa akin dyan. So, ayan na, chop na siya. So, ganyan lang kalalaki. And then, we get started on the cashews. So, once na makuha nyo lahat yan, make sure na naghugas kayo ng kamay. So, naghugas ako ng kamay dito. Baka may mag-bash sa akin na hindi ako naka-gloves. Naghugas po ako ng kamay dyan. And then, punta na tayo sa cashews. Ganun din kaliliit. Mas mabilis itong cashews kasi hindi siya matigas. So, malambot lang din siya. Madali lang siyang ma-chop-chop na ganyan. Pero like I said, kung mayroon kayong food processor, kami wala. So, chop-chop, manually done lang siya. Mabilisan lang naman yan. There you go. Alam mo, ang magic ng editing. Na-chop na kaagad. And then, what we will do is make sure lang na naka-ready na lahat yung ingredients nyo. Kasi mabilis lang gawin to. 10 minutes lang tapos na siya. So, ready niyo na yung pan ninyo. And then, dun sa pan ninyo, lagay nyo na yung oats. So, itong oatmeal na ito, 2 3/4 cup ng oatmeal. So, yung ready to eat na siya, yung binibili ko para mas mabilis. And then, 1 to 2 minutes lang yung ginagawa ko dito kasi is tinotoast ko lang din siya para masarap. Kasi yung gusto ko yung crunchy texture. But nilalagyan kasi rin namin ito ng milk. Masarap din siya with milk. Or if not naman, dati kasi granola bars itong ginagawa ko. Kaya lang ipa-flatten ko pa siya sa tray. Kaya ang ginagawa ko na lang ngayon is yung granola clusters na lang. Magdidikit-dikit naman din yan eh. So, 1 to 2 minutes lang. And then pag okay na siya, hanguin nyo na siya. Yung ganyan. Brownish color. Tsaka maaamoy nyo yan. May aroma siya na natutusta na. Huwag nyo sunugin. Kasi yun, hindi masarap ang lasa. Okay? So, 1 to 2 minutes lang ng halo-halo. And constant ang pag halo-halo ninyo dyan. Kasi masusunog din. And very low fire lang din ang gagamitin nyo sa kalan. So, after that, transfer nyo lang ulit sa pinaglagyan. So, ito, medyo dahan-dahan kasi maliit yung bowl ko or yung lalagyanan ko. Pwede naman sa mas malaki. Kaya lang hirap maghugas ng plato or yung pinagkamitan. Lalo na pag nagbe-baking, napakaraming mga ingredients. So, hindi naman siya baking per se itong ginagawa ko. Pero yun nga, pag nag-measure, marami tayong hinuhugasan. So, pwede kayong kumuha ng mas malaki para hindi kayo mahirapan at hindi matatapon at mas mabilis. Minsan ng um, buhos niyo na lang. Hindi katulad ko dyan, na ini-style-style lang pa yung camera para maayos yung paglagay. And then after nyan, same pan din, hindi ko hinugasan yung pan na yan. So, pinunasan ko lang siya. So, pagkapunas ko, ilalagay ko na yung cooking oil. So, saglit lang naman din siya. So, like I said, 1/4 cup lang yung cooking oil, tapos painitin lang saglit. So, mabilis tong mga pans namin na uminit. And then, ilalagay ko na yung honey. After, wala pang 1 minute, mainit na yan. So, ilalagay ko na kagad yung honey dun sa cooking oil. So, soya yung ginamit kong oil. Hindi na kami gumagamit ng vegetable oil or palm oil. Either soya or yung isang mahal, olive oil, at saka meron pa yung isa.
sunflower oil. So, yan. So, careful kayo dito pag hinahalo nyo na ito. Kasi syempre yung honey, di ba? Pag uminit yan, nakaka-burn ng balat or ng skin. So, make sure lang na careful lang kayo dyan. Haluin nyo lang yan tapos magkukombine siya. Not totally combine. Pero may pag konting kulo na, pwede nyo nang lagyan mamaya ng cinnamon. So, at that time, tinatanong ko na si Dadong kung nasan na yung cinnamon namin. Kasi siya ang in charge dito sa kitchen ng kung saan nakalagay yung mga gamit. So, naghahanap na kami ng cinnamon dyan kasi nakalimutan kong ilabas. Kanina, naalala ko lang yung cinnamon nung ito'y kumukulo na yung honey tsaka yung oil. So, ayan na yung cinnamon. Half lang yung nilagay ko dyan. Yung isang sachet ng ganyan. So, itong mga ingredients na ito, makukuha nyo naman to sa mga grocery stores or hypermarkets. Yung nuts lang ang binibili ko talaga sa Shopee kasi mas mura siya pag binili mo in bulk. So, mamaya, pakita ko rin yung picture nung mga nuts. Sa Nati Fields ko binibili. And then, lagay nyo na yung Quaker Oats or oatmeal. Ayun. So, tumitingin-tingin yung isa dyan. Tinatanong niya kung nakita ko na rin yung cinnamon. Then, lagay nyo na rin yung nuts and then yung cranberries. Pwedeng raisins dito. Ginamit ko lang yung cranberries kasi mataas ang mga cholesterol and based sa research, maganda daw ang cranberry sa mataas ang cholesterol. Ay, hindi, mali. Sa UTI pala. Yung may mga UTI, umiinom ng mga cranberry juice. So, kami may cranberry juice but also dito nilalagay na rin namin cranberries, dried cranberries instead of raisins. Kasi si raisins pataas pala sa sugar yon. So, kung mahilig kayo sa raisins, check nyo na lang din. So, ngayon, halo-halo. Halo-halo lang tayo. 1 to 2 minutes. Makikita nyo yan na nag-iiba na yung kulay niya. Medyo brownish-brownish. At saka magdidikit-dikit ng konti. So, yun yung maganda dito, yung dikit-dikit ng konti. Dahil konti lang naman yung oil na nilagay natin kanina. And then yung honey, iko-combine lang lahat natin yung ingredients. So, mix-mix lang talaga ang gagawin nyo dito. Parang hindi masyadong appetizing ang itsura. Pero, promise, yung mga maliit na lalagyan lang sa umaga, lagyan nyo ng konting gatas, it will be able to sustain you na yan hanggang lunchtime. Kasi nandyan yung mga power, di ba pag kumakain tayo ng mga power bars, may nuts, may Quaker Oats or oatmeal, yung mga ganun. Yun yung nakakabigay ng energy. So, itong dating recipe na to may sugar pa. Pero ako hindi na ako naglalagay ng sugar. Instead, later on, naglalagay lang ako yung pinakita ko kanina na dark chocolate chips. Konti lang. Very, very konti lang. Para may dagdag na konting pait at saka tamis. So, halo, mix, halo, and then tapos na yan. Ayan na. Tapos, papatayin na natin yan. And then, palamigin nyo lang siya bago nyo i-transfer sa lalagyan. And then, lagay nyo na siya sa ref ninyo. Okay na siya for kinabukasan.